Maganda at masiglang umaga po sa inyong lahat, Lord of Harvest Church, LA. Sabihin po natin sa ating katabi, narito ako ngayong umaga upang purihin at sambahin ang ating Diyos na lumikha sa atin. Hallelujah! Babasahin ko po sa Bible itong Colossus chapter 3, verses 16 to 17. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Tayo na pong magsitayo at tayo ay manalangin. O dakilang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ikaw na lumikha sa akin, pinupuri kita at sinasamba. Salamat na kami at ginawa mong anak at tagapagmana ng lahat ng pagpapala at kabutihan. Salamat sa buhay na walang hanggan, sa pagmamahal, sa proteksyon, sa lakas ng katawan at sa aming mga trabaho. Tinagpo mo ang lahat ng aming pangangailangan. Pagpalain mo, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong mga salita at ihanda mo ang aming mga puso at isipan sa pakikinig at matuto at makasunod sa iyong mga salita. O Banal na Espiritu, samahan mo kami ngayong umaga, maranasan namin ang iyong presensya. Iniaalay namin ang mga oras na ito para sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah! Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon! Sama-sama! Sama-sama! Gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. Kay gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niyang sa diyang wagas. At doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. At sama-sama, sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. At sama-sama, sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. Amen. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. At sama-samang nagpupuri, sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailan pa man. Hallelujah!
O kay gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Hallelujah! Let the instruments play! At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Hallelujah! Sama-sama po tayong sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos! May kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos. May kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Minsan pa po, sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Hallelujah! Maaari po ba tayong pumalakpak? Pag po sinabi namin na sumigaw, sabihin niyo po, woo! Sa galak, yeah! Okay? Okay po. Sumigaw sa galak ang lahat ng amen. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri
Napakadakila mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. Sa pagpapalang ikaw ay mapapurihan. Hallelujah. Maitaas ang iyong pangalan. Sa umagang ito at sa aming mga buhay. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, move in our midst. Hallelujah, hallelujah. Sa diyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. O dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila, dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos,
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa hukag ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat tikhati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo nga ay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, dakila ka, oh Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa hukag ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo nga ay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Hallelujah! Pupurihin ka sa awit, itataas ang ating tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Pupurihin ka sa awit, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan,
buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kaluwalhatian, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, dakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, we are truly blessed to be able to worship you, O Lord. Kasama namin ang aming mga ina, ang aming mga nanay, Panginoon, na nagpupuri. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa magandang musika na nanggaling sa'yo. At Panginoon, patuloy mo kaming itago sa likod ng iyong krus at ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay. Hallelujah! In Jesus' mighty name, amen, amen. Maaari na po nating batiin ang bawat isa. Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipina Town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. And every first Friday of the month, Friday Night Live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m.
Be equipped and trained to share the gospel of Jesus Christ. Every second Saturday of the month, we encourage you to come, go, and share the gospel of Jesus Christ in our community for the second Saturday soul winning. Meet at 9 a.m. for training, then go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, follow, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Online, I just wanted to greet you, Sister Rosario, good morning, and happy Mother's Day to you, Sister Tina Batugo. Zenia Gomez Carpintero, I think she's in Hong Kong. Good morning or good day in Hong Kong, Sister Zeni. We miss you. Happy Mother's Day. Sister Marissa Cueto Pomelo, watching from the Philippines. Lord of Harvest Church, good morning. No oras na po sa Pilipinas? Late na, di ba? Happy belated Mother's Day. See Matt Ongsip praying for you and Sister Pressy. Quick recovery. See you soon. Sister Ethel from White River. Happy Mother's Day. We have White River family in Arizona. Good morning and happy Mother's Day to Sister Julianne, Sister Ethel, and the whole crew there at White River. And those a lot of other people joining us this morning online. Today is very special. Everybody here has a mother. Amen. And we're going to bring in a family here, generational motherhood. Now, really, Sister Arlene and her family have been very active here in the Lord of Harvest Church. And Sister Arlene has a heart for the next generation and the generation to follow. And I just want to call Sister Arlene, Sister Marilu, his sister, and Sister Oring. She was the first, Mama Oring was the first one to be saved in their family. So generational motherhood. All right. Give it up for Sister Arlene Lacanaria family. Come on up here. Come on up here. Join me on stage. Up here. Yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga mothers. Magandang umaga po. I would like to say thank you to all mothers who are here today. Ayan, happy Mother's Day po. Ayan. And to all who are watching online, mother, grandmother, mother-in-law, stepmother, standing mother, guardians, thank you very much for all the sacrifices and love you have given to us, your children. Ayan. So, gusto ko po ipakilala ang mother ko sa inyo, si Sister Aurora. She's been here in the church for a long time and inire-recognize ko po ang nanay ko at magbibigay po siya ng short testimony ng kanyang faith in Christ, kung paano niya po nakilala ang Panginoon. Okay. Good morning, church. At Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. Ganun. Ako po si Sister Aurora, may 4 na anak. Si Barbara, si Alfred, Arlene, and Mary Lou. Share ko lang po yung maiksing testimony ko. Ako po ay ang uncle ko ho ay isang Methodist pastor. Kaya sa maagang yugto ng buhay ko, nakapagsimba ho kami, naka-attend ho ako ng mga Sunday school sa mga bata. Kaya doon pa lang po, ang Panginoon ay nakapagpunla na ng seed of faith sa puso ko. Kaya noon ho naman ako ang nag-asawa na at nagkaanak, gusto ko rin pong maranasan ng mga anak ko na magkaroon ng kasiyahan sa pag-attend ng mga Sunday school at nang maipunla rin sa kanilang kaisipan ang kabutihan ng Panginoon. Kaya dinala ko rin po sila sa
sa malapit na simbahan sa amin. Ito ho ay isang 4 square na na church. Ang ninenervyos pa yata ako ng husto. Kaya noong dinadala ko ho sila kahit bata pa sila, ay mayroon isang worker sa church na talaga naman hong masigasig na mag-follow up sa amin. Tapos yung rain or shine na andun siya na nag-share at may mga dala-dala pa siya na mga youth leaders sa bahay namin. Kaya yung mga anak ko ay naturuan din, napunlaan din ng salita ng Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Pagkatapos nung pumunta naman po kami dito sa Amerika, itinalaga naman kami ng Panginoon dito sa Lord of Harvest. Kaya ho, yung mga anak ko ay they continuously grow in the Word of God. Hindi lang po ang aking mga anak, nadala ko rin ho yung aking asawa sa tulong ng Panginoon at may mga bonus pa, pati mga apo. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. God is good. Ako naman po, gusto ko pong i-share ito sa inyo. Sabi po ng mami ko, or habang kami pinalalaki, ito po ang sinasabi niya sa amin palagi. Sabi niya, ituro sa mga bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang paglaki. So palagi po yun na maririnig mo sa aking magulang. Nung ako'y bata pa, tumira po kami na kasama ang mga lola ko, mga auntie ko, kung sino-sino po mga kasama ko. At sa pagising namin ng lola ko po ay very prayerful person. So pag nagising ka, yung boses ng lola mo dahil very prayerful po siya, naririnig niyo po. So bata pa lang kami, ang boses ng prayer is ganun na lang po. Kahit nagwawalis, nagluluto, naglalaba, ang lola ko po ay nagpe-pray. Very prayerful po siya sa parents namin. Kapag nagtatrabaho kami na napapasok sa eskwela at sa lahat ng ginagawa niya, prayerful po siya. Nung elementary po kami, ang nanay ko po is, lagi niya po kaming, ang sabi niya sa amin, pagka yung ayaw ko na magtrabaho, elementary, high school, sabi ko, ayoko go to church, ayoko. Sabi niya, hindi, nakatira ka pa sa pamamahay ko, nasa poder ko kayo, ako masusunod, sumama kayo dahil pag pumunta kayo sa church, kayo ay maraming matututunan. Bilang bata, tatatak po sa isang isip ng bata yon. So paminsan-minsan, babasahan po kami ng Word of God. Ang ginawa ng mother ko, solo lang po. Solo lang ako na sinabihan niya na sa pagpili ng boyfriend. Ang boyfriend na tinatawag na very marunong rumespeto sa babae, so sinabi niya yung qualifications nun. So ganun din po sa pag-aasawa. Sa pag-aasawa, ang qualifications ng mabuting ina, ganito. So, tinuro din po niya yon. Nung ako na po rin ay nag-asawa, nakita ko po na maganda ang naituro ng magulang ko sa akin. Kung kaya't ganun din po ang ginawa ko sa aking mga anak. Sabi ko sa mga anak ko, habang bata itong mga anak ko, ituro ko na sa kanila yung magandang na may takot sa Panginoon. So, yun po ang tinuro ko sa mga anak ko. At nakita ko po sa nanay ko yung tinatawag na godly characteristic ng isang mother. So nakita ko po yan sa Proverbs chapter 31 verse 10. Sabi, who can find a virtuous and capable wife? She is more precious than rubies. Her husband can trust her and she will greatly enrich his life. Ang nanay at tatay ko po ay OFW, pumupunta po ng abroad. So by years, wala po sila sa Pagka wala po ang tatay ko, ang nanay ko nasa amin. Kapag po ang nanay ko ay nasa abroad, ang tatay ko naman po ay nasa amin. At nakita ko po ang nanay ko kung paano siya ka-faithful to God and sa kanyang husband. Very patient din po yan. Kahit po ang tatay ko is 25 years nang may sakit at inaalagaan ng tatay ko, 25 years po, hindi po siya umaangal. Ang nasasabi lang niya po, pagod na ako. Yan. But you know what? Ang laging hinasabi niya, Panginoon, tulungan mo po ako, bigyan niyo po ako ng lakas. So, bilang anak, nakikita ko po yun. At ganun din ang sinasabi ko sa aking mga anak. Sabi ko, anak, sisiguraduhin niyo lang na kayo ay nakatapos. At number 2,
do not equally yoke with the unbelievers. Kung pipili kayo ng boyfriend ninyo, sisiguraduhin nyo nakakilala sa Panginoon. Sapagkat ang mga tao na nakakakilala na sa Panginoon, sometimes meron pang pag-aaway-away. May pagkahindi intindihan. Paano pa kung ang mga boyfriend at mapapangasawa ninyo ay walang takot sa Diyos? So, yun po ang aking sinabi sa mga anak ko. And I thank God because yung mga anak ko ay marunong makinig. Dinala nila ang kanilang mga boyfriend dito at patuloy silang nakikinig at inaaral ang salita ng Panginoon. At nawa magkaroon sila ng tunay na pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. So yun po ang aking nagpapasalamat sa Panginoon. At ganoon din po ang aking apo. Kahit ako po'y nagtagapag-alaga lang ng aking mga apo, ay tinuturo ko din po kung sino si Jesus at kung saan nananahan ang Panginoon sa ating puso. Darating ang araw, paglaki ninyo, mangangailangan kayo ng help. Maybe we cannot help you anymore, but you can ask God to help you. So, iyon po ang aking nasabi. At ang mami ko po ay very generous po yan. Tinuruan niya rin po kami maging very generous. Hindi po kami mayaman, no? Kaya baka akala ninyo, pwede kayo lumapit sa amin at utangan. Hindi po. Hindi po kami ganun kayaman. Pero ang nanay ko po ay very generous po yan. Very godly po in a way na yung pong some properties na meron sa kanya at magandang halaga, ibinigay niya, pinagamit niya sa Panginoon. So, very generous po siya. At ganun din po, ang masasabi ko lang maraming salamat at ikaw po ang binigay ng Panginoong Diyos sa amin na kahit na kami ay maraming pagkukulang sa inyo, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at mahal na mahal ka namin mga Thank you. Love you. Amen. Haba. Ako, good morning, church. I want to give thanks to our Heavenly Father for giving me a loving, nurturing, generous, and wonderful mom. My mom is my hero and a great influencer. I remember when we were kids, she brought us to Billy Graham Crusades event in 1977. It was my first time I heard Jesus Christ being talked about in that grand manner, of huge gathering, if you will. Back then, we used to live in the Philippines adjacent to the SM North EDSA. It used to be Atalahiban, means long, tall grass covered and significant portion of the ground. And every summer, the American missionary people, they set up tent and showed Bible movies. My mom, she brought us all there every night to listen to the Word of God. It's just a walk distance. And I asked her why they were here, and she replied, they want to share that Jesus loves you. It suddenly developed and crystallized in my mind at that early age that I wanted to do that too. That is to share the great message that Jesus loves you or each one of us. I also saw my mom, she will give her tithes, and I follow her lead and gave mine too. I pass it down also to my son, the important to give your tithes to the Lord, emanating from the principle that all material possession or acquisition on earth are not yours or not ours. We are just steward. God only asks your 10% for your income or what you produce out of your labor, and God will bless you back hundredfolds. You should do it cheerfully because you love our Lord. I love you, Mom, for introducing me to believing God and His Son. On the special occasion of Mother's Day, I would like to express to her my most heartfelt gratitude. Thanks in a million, Mom. Thank you. I love you, Mom. Good morning, church. I'm Paul. So I just want to say happy Mother's Day to all the mothers out here and people online as well. But I want to especially recognize my Lola, my Tita, and my mom, of course. I'm going to give a little recognition to my mom. So growing up, she put me in a private school, and I didn't know how much that would affect me in my life later on, especially now where I am in my life. Because during middle school and high school, I think they call it Batang Pasaway. So that was me. I was not very, I didn't like school at all. I didn't like anything with education. I didn't like anything that had to do with authority. I didn't like any of that. Me and my mom, my dad, they would always struggle with me in middle school and high school.
but she always did what Pastor John's mom did, Sister Ida, was every time I would go out to school, throw a prayer. She would always and then she would always make sure I said amen. She said, Paul, say amen. So I said amen. I didn't know, I would just be like, you know what, whatever that prayer is, whatever it is, I didn't think anything of it. But to this day, she still does that. When I go to work, she's always throwing a prayer, and she's always saying, Paul, say amen. I do say amen, but she always makes sure I say amen because, starting the day off with the Lord is something that she taught me that you should do. It's like your number one thing. If you don't have the Lord leading you in your life, what's life really? You're going to be lost. Like when I was in middle school and high school, I was lost. I didn't know what to do. In going to nursing school, she was my support system. I failed a class and I thought everything was going to be done. But she's like, just take it again. She was like, that class is not what your worth is. Your worth is in the Lord. And the other thing that she also taught me was to have confidence in the Lord. Her famous statement to me is always, me and God are like this. So you should know that who you are with God. Because if you don't know who you are with God, then who are we, So we have to follow the Lord and listen to our parents. And yeah, that's it. Love you, Mom. Okay. Good morning, church. My name is April. My mom is Sister Arlene. I did prepare something, so I'm just going to read it because of the time. So while I was preparing this tribute, I was trying to find a verse that I thought summed up my mom as best as I could, and I found Proverbs 31st, verse 30. It says, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Growing up, I always saw my mom as the most beautiful woman. She has a strong and bold personality, but I think the thing that really stuck with me is that my mom never portrayed herself to be perfect. She would always trust in God and confide in God. And I was able to see that now growing up because as a child, I would always wake up to her praying early in the morning. And when I was little, I would always tell her, oh, I'm scared. And she would tell me, oh, you have to rebuke the spirit of fear. And she would say, you pray for protection, ask for covering of Jesus' blood. So that always stuck with me. And I also passed that on to my nieces and nephews. Like when they would say, oh, I'm scared, then I would say, oh, Autumn, you have to rebuke the spirit of fear. And then I just kind of pass on what she would teach me. And then also, as I got older, she would always say, God is our ultimate provider, and she tried to instill the importance of tithing. So now as I'm an adult working, I always remember, okay, everything that I have ultimately comes from God. The ability to be able to work and have an able body is because God allows me to have that. So even though sometimes it's hard to tithe, I always remember, okay, this is not what belongs to me, it belongs to God. So that's another way that my mom taught me is to worship God through tithing. And finally, like Paul said, as a youth and young adult, I feel like there's moments when you'll waver in your faith and doubt. And my mom always says promises of God to me. And then even though at that time as a youth or young adult, you wouldn't really mind it and you would kind of brush it off. But when I reflect now as an adult, I would think, oh, my mom is always trying to point me back towards to God. And with that being said, my mom may not have known that in those little ways she was able to show me God's love and then develop a relationship with God later on my own journey. So I praise God and I thank God to give me a mom that fears and loves God. She's a mom who prays when no one sees, and she boldly believes, and she always points me back to Jesus. And without those seeds that she planted in my life, I wouldn't be where I am today and where I am with my relationship with God. So I love you, Mom. Happy Mother's Day to all the moms here, and may God continue to bless us. Amen. Ganda po ng storya ng pamilya nito, di ba? It's a typical story of OFW, Filipino, na one difference. Meron pong isang nanay na putting God first. Sabihin po natin binhi or buto. Mas maganda yung binhi, di ba? They plant the seed in the children's. Somebody planted the seed in Mama Oring's heart, the uncle that brought her to church. And then she planted the seed of the Lord to her children and her family. And now, intentionally,
yung si Sister Arlene and Sister Marlu also planting the seed in their children, in their children's children. Amen? Nakita po nila ang generational blessing ng Panginoon. And it starts with intentionality. It starts with binhi, a seed. Amen? And you guys are a generous family. God bless you more and more. And sabi po ni Sister Aring, you know, she was the first one to come here to America. Amen? Now you have 1, 2, and then 4 generations total na nandito na sa America. Now, buhay po mahirap. It's hard, right? But with God, all things are possible. Amen? I'm going to ask them to give an exhortation about generosity and giving. And then we'll take our offering up here and pray for it. Is that okay? Sister Arlene, this is not on the script, pero I'll just give them the floor to give a quick exhortation. Quick exhortation for generosity. Meron ba ako naman? Ang lagi pong sinasabi ng mother ko is, always set aside your 10%. Yan, sabi niya, always set aside your 10%, and that 10% first po, yung una, hindi po sa huli. Sabi niya, that is holy to God. And that belongs to Him, not yours. So, generosity po, mami ko po ay napakabait na tao. Kahit wala po siyang pera at may pumunta sa bahay nang hihiram, sasabihin ng mami ko, bumalik ka kasi wala ako ngayon. Bumalik ka. Tapos pagbalik, naibigay niya na lahat, yung sweldo niya yata yun, na pag kami na nang nangangailangan, pagbili ng mga gamit namin sa eskwela, yung pinakamura ang bibilhin niya. Basta ibigay lang niya dun sa mga taong nangangailangan. Ganun ho ka-generous ang nanay ko. Pero nung kami naman po ay naging college niya, sobrang generous po ang nanay ko in a way na malaki pa yata ang aming allowance na binibigay sa amin daily kaysa sinusweldo ng teacher namin. Kaya siguro ho, hindi ho ako natutong mag-aral mabuti kasi mas malaki yung sweldo, ay yung allowance daily ko sa nanay ko. Pero, ang maganda po nito, naituro po sa amin yung magandang balita na, give to the Lord what is unto the Lord, and give to Caesar what is unto Caesar. So maaaring alam niyo na po ibig kong sabihin doon, hindi po ba? Ibig sabihin, tayo po ay magbibigay na sa Panginoon. Our worship of giving is through our tithes and offering to God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, itinataas, tinatanghal, minamahal, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at napakabuti niyo, Panginoon. Lord, you give us wisdom, knowledge, and understanding, Lord, kung paano, Panginoon namin, Panginoon, na kami ay maghahanap buhay at patuloy na binubuksan niyo ang kalangitan upang inyong ibahagi ang pagpapala, Panginoon, sa inyong mga anak. Lord, thank you, Lord God. Bless those people who give, Father God, for your glory, O God. And bless those people who cannot give, Lord God. Bless them, Lord. Give them work, Father God, so they can express their love to you, Lord God, through giving, Father God. Lord, thank you, Lord God. Use our money, Lord God. We lift it up to you, Lord Jesus. Use it for your glory, Father God. Lord, na marami pa po, Panginoon, na makarinig ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, at tinataas ko din po, Panginoon, ang mga more leaders, Panginoon, na i-build nyo sa church na ito, Panginoon, upang, Panginoon, ang inyong salita ay maipamahagi, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakarinig ng inyong salita. Panginoon, ang lahat ng papuri, pasalamat belongs to you. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, in the name of Jesus, amen and amen. Salamat po, Beltran family, La Canaria family, Domingo family. God bless you more and more. Let's play that giving video. God bless you. As you give online, you can give 3 ways, via Zelle and such. Okay.
Friday to help as well, even the kids. And then also we had the Alegre family come and help. So the best is yet to come. Amen? Now let's give your attention to our First Lady, Pastor Aida. Will now give an exhortation and a word. So, thank you po. Good morning. I have 15 minutes here. I have to stop at 10:10, Pastor told me. So I'll be quick. And ngayon po, nandito tayo para purihin at sambahin ang ating Panginoon, right? And this is also a special day for our mothers, ang ating pong mga ina na nagmahal sa atin, nagbuhos ng kanilang mga paghihirap sa pagpapalaki sa atin. Kaya it's only the right thing to appreciate our mom. Not only today, but every day. Secondly, I thank Sister Al, Sister Arlene, Sister Malu for your sharing, for your testimony about the testimony how you are raised up by your moms. Ang aking pong verse sa oras na ito ay from Proverbs chapter 31, verses 20 to 29. At ako po, babasahin ko po ito sa Tagalog at doon po ay Ingles. Kaya akin pong babasahin. Sabi po dito sa Proverbs 31 verses 20 to 21 to 29. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na kobrekama at damit sa pinong lino ang ginagamit niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nakahanay sa mga pangunahing mamamayan. Verse 24, gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at walang pangamba sa bukas na daratan. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi siya titigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakalingit ka. Magdaraya ang pang-akit at kaibak at walang kupas ang ganda. Ngunit ang buhay may takot kay Yahweh ay pupurihin bala na. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus. We thank you, we praise you this morning as I exhort and give some wisdom about raising your children regarding biblical way. I pray that the Holy Spirit will speak to our hearts, will speak to our mind, and may it be a blessing to each and every one of us. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Bago ko po pumunta doon sa akin, meron lang po akong isang story na maigsi na sana po matawa kayo. Kasi very serious po kayo kaya kahit walang time, babasahin ko po ito para naman tumawa kayo. Ito po ay isang kwento na nabasa ko din sa aking pagre-research. Ganito man sabi, the story of a mother who was sick in bed. She had a flu, and her little daughter wanted so much to be a good nurse. So she brought mom an extra pillow, and she brought her a magazine to read. And then she even showed up with a surprise, a cup of tea. And her mother
took a sip of the tea, and she said, "Wow, I didn't even know you know how to make tea." And the girl said, "Oh, yes, I learned by watching you. I got some water in the pot, and then I put the tea leaves in, and I boiled the water, and then I strained it into a cup. But I couldn't find a strainer, so I used the fly swatter instead." And her mother said, "You, what?" And the girl said, "Oh, don't worry, Mom. I didn't use the new splatter. I used the old one." I hope na nakuha po nyo. Amen? So, yun po ay isang story ng isang anak na gusto niyang ma-please yung kanyang ina. Amen? So, binasa po natin yung ating verse at ang akin pong isi-share ngayon, at tulad po ng sinabi ni Sister Arlene earlier, ay yung pong tungkol sa pagpapalaki sa anak na verse na sa Tagalog ko na lang po sasabihin na ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, di niya malilimutan. So, mothering is not easy way. We need the help of the Holy Spirit and constant prayer and presence of God in our life. Kailangan po natin talaga ang presensya ng Panginoon at panalangin sa pagpapalaki ng mga anak. Sapagkat kung wala po tayong presensya ng Panginoon sa ating buhay, talaga pong mahirap. Para po sa iba, sinasabi nilang mahirap magpalaki ng anak. Yes, it's not easy. Lalo na po doon sa mga merong anak na maproblema, sabi nga, pasaway. Pero po, walang imposible sa Panginoon. Kapag ko ang Panginoon at ang salita ng Diyos ang ginamit sa kanila, ay talaga pong matutuwid ang ating mga anak. So, I said, yung pong binasa nating scripture for today is, yung passage na yun, describe the virtuous woman. Yung pong, sa Tagalog ay yung, virtuous woman as a wise manager of her household, skilled in her work, and devoted to her family. Ito pong ang akin pong share ngayong umaga is about motherhood according to the Bible. So, kung ngayon po ay hindi pa nyo naituturo o nagagawa ito para sa inyong mga anak, na ang pagpapalaki sa kanila, ay akin pong isi-share sa inyo kung paano mapapalaki ang ating anak sa according to the Bible. Ganito po ang sinasabi, "A good mother loves God above all. She actively teaches her children about God's word and principles, helping them to understand and apply them in their lives." So, kailangan po unang-una ay ituro natin sa ating mga anak kung paano tayo magmamahal at ang ating pananampalataya sa Panginoon. She loves her children deeply and provides for their physical and emotional needs. So, ito po biblical way na iyon pong ating mga anak ay pinoprovide po natin ang kanilang mga pangangailangan, physical needs and emotional needs especially. Amen? She encouraged her children to have faith in God and prays for them, seeking His guidance and blessing in their lives. So, biblical way ay kailangan po turuan natin ang mga anak natin na manalangin, seek the guidance of the Lord and blessings in their lives. A good mother guides her children towards righteousness. It's a biblical way to guide our children to righteousness. Kaya kailangan po, turuan natin silang maging matuwid sa paglakad sa Panginoon. And then, teaching them about right and wrong and helping them to develop good character. A good mother leads by example, demonstrating the values and principles she wants her children to learn. So, biblical po yung maging example tayo sa ating mga anak. Ano ba ang nakikita? Ano ba ang example na ipinakikita natin sa ating mga anak? Nakikita ba nila tayong at least nagbabasa ng Bible?
Nagpe-pray, nakikita ba nila tayo na nagpe-pray tayo, pinagpe-pray natin sila? Nakikita ba nila na ang ating way, ang ating ugali, pag-uugali, ay ugaling maka-Diyos, hindi makaugaling makabundo? Yan po ay isang paraan ng biblical way kung paano natin palalakihin ang ating mga anak. Especially po yung mga may anak na maliliit pa, mapakadali po niyan turuan. Pero po pagka sila ay lumaki na, mahirap na pong baguhin yung mga maling katuruan na kanilang natutuhan. Kaya nga po, this morning, it's not too late. I want you to learn how to raise your children and correct them according to the Bible, according to biblical way. At ito pa po, a good mother is willing to make sacrifices for her family, including prioritizing their needs and spending time with them. So, ito po ay isang maka-Diyos o maka-Biblia, mag-sacrifice po tayong mga ina sa pagpapalaki sa ating mga anak. Yung iba po nag-give up nako, ayoko na. Matigas ang ulo niyan, suko na ako. But, in a biblical way, kailangan po mag-sacrifice tayo sa pagpapalaki ng mga anak. Amen? She is a responsible steward of her home, resources and time, ensuring that her household is well managed and her family needs are met. So, tayo po, steward po tayo. Biblically, nais ng Diyos, we need to be a good steward. Even sa pagpapalaki ng ating anak, hindi lang sa pagpapalaki, ayun yung sinabi po kanina ni Sister Arlene, a good steward of money, sa pagbibigay natin sa Panginoon, makita ng ating mga anak na tayo ay gumagawa, tumutulong sa church, at nagbibigay sa Panginoon. Yan po ay isang biblical way na maaari nating ituro sa ating mga anak. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, and these words which I command you today shall be in your heart, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. So, sa Tagalog po, ang mga utos niya'y itanim sa inyong isipan. Ituro niyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga. Sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon ay ating instill sa isip ng ating mga anak. Amen? Sabi po dito, ay nako, sa paglabas, paglakad nyo, wala po talagang escape. Di ba? Dahil sinabi dito, kahit sa pamamahinga, halimbawa, namamahinga kayo, nag-relax kayo, katabi nyo, still, you insert the Word of God in their lives. Huwag niyo pong pababayaan na hindi tayo nagsishare sa ating mga anak. Amen? So, parenting led by the Spirit is filled with grace and wisdom. We are freed up to follow God. We are not to be perfect mother or parent, but by being a loving and caring, understanding, and serving mentor leader to them, they would realize that you want the good and the best to happen for them. Hindi po ba ganun ang gusto natin sa mga anak? Na mabuhay sila ng naaayon at masagana at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Ako din po, meron din po akong testimony kasi meron siyang testimony. You know, my children grew up here. We have 4 children, doon po sa hindi nakakaalam, and 11 grandkids. Dito rin po sila lumaki. Dahil si Pastor John po, 8 years old, si Debbie is 7, and then Grace is 3, and nagkaroon pa po ako ng isang anak. Dito ipinanganak. Iyon po, ako po, ang trabaho ko po ron, hindi po sa bahay lang, to take care of our children. Sapagkat hindi po kami mayaman, pero tipid po talaga kami. Dahil po, isa lang po ang naghahanap buhay. Pero purihin ng Diyos, sapagkat during this time, hindi niya kami pinabayaan. Basta ang akin pong trabaho sa aking mga anak, ay subaybayan sila,
turuan sila ng salita. Nagtulong po kaming mag-asawa, hindi lang po ako. At pinalaki po namin sila talaga sa mga salita ng Diyos. Dinadala namin sila sa church kahit na ayaw nila. Sa Bible study, hindi po tumatanggi sila. No, we are going to Bible study. Masama ba yon yung pupuntahan natin? Wala po silang maisagot. Hindi. Let's go. So, wala po lusot. Dahil po yung salita ng Diyos, talaga po yan ay matalim. Kahit na po anong gawin nilang reklamo, basta yung salita ng Diyos, ang gagamitin ninyo, wala po silang masasabi. Sapagkat, sabi nga, the Word of God is two-edged sword. Tumatama sa kanila, tumatama sa iyo. Kaya nga po, sa umagang ito, atin pong isaalang-alang ang salita ng Diyos, ang biblical way of teaching our children. Marami po akong sinabi, biblical way. Ito po ay puro scriptural. Kaya nga po, i-apply po natin. Alam ko marami na rin kayong alam. Kaya ang kulang lang po, application and action. Amen? So, ngayong umaga po, i-action ba ito natin sa ating mga anak? Hindi pa huli. Kahit na po malalaki na ang inyong mga anak, magagawa pa po natin ito sa tulong at biyaya ng Panginoon. Praise the Lord! My time is up. So, let us all stand up. Lahat po ng mga nanay pumunta po dito sa harap. Lahat po ng mga nanay, i-honor po namin kayo ng rose. Lahat po ng mga nanay, pag po kayong mahiya. Let's turn to the screen right now. We have a presentation for the mothers.
We'll present roses to the mothers, and Pastor Aida, Mama Aida will close us in prayer. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank Oh, okay. Okay. Praise. Hallelujah. So, ngayon po ay bigyan natin ng isang matunog na palakpak para sa ating mga ina. Praise the Lord. Nais ko lamang pong manalangin. Itaas po ang inyong mga kamay towards the mothers over here. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay po na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, especially these mothers who are standing before you, sacrificing their lives, their time, oh God, in taking care of their children. Lord, I pray that you will give them the wisdom, the guidance, and understanding how to raise up their kids according to your way, according to the word of God. Lord, we thank you for your word, that this word may keep in our heart, that your word will keep in our mind, Lord, and also, Lord, not only for us, but for our children and grandchildren who are going to make us, oh God. We thank you, Holy Spirit. Truly, you are the one who will guide them, especially those mothers who are working and staying up late, oh God, to take care of their sick children. Lord, maraming salamat sa araw na ito, sapagkat muli kami ay iyong itinipon at nagpupurit, nagpapasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa bawat isa. Amen. 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 God bless you. Happy Mother's Day, mga nanay. We love you. Over here. God bless you. Thank you for joining us.